At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa wakas, isang matinding hakbang ang sinagawa ni Senator Rodante Marcoleta matapos niyang magsampa ng malaking kaso laban sa tinaguriang Quadcom. Ayon sa senador, matagal nang pinagsasamantalahan ng grupo ang pondo ng bayan at panahon na para panagutin sila sa batas. Dagdag pa niya, may sapat na ebidensya na magpapatunay sa malawakang katiwalian na kinakasangkutan ng mga ito. Ayon sa ulat, tinanggap na ng Korte Suprema ang inihaing kaso ni Senator Marcoleta at agad nagpalabas ng pahayag sa magsasagawa sila ng masusing imbestigasyon. Ang nasabing imbestigasyon ay tututok sa umano'y maling paggamit ng bilyong pisong pondo ng pamahalaan na ayon sa reklamo ay kinurakot ng mga miyembro ng Quadcom. Nagbabala rin ng kataas-taasang hukuman na walang sinuman ang ligtas kapag napatunayan ang kanilang pagkakasala. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang ginawang hakbang ng senador. Marami ang nagpahayag ng suporta at nagsabing ito na ang simula ng pagsingil ng hustisya laban sa mga tiwaling opisyal. Gayunpaman, may ilan ding nagsasabing bantayan ang kaso upang hindi ito mauwi sa simpleng palabas lamang na walang kahinatnan. Sa ngayon, nakatakdang ilabas ng Korte Suprema ang listahan ng mga opisyal na ipatatawag para magbigay linaw sa issue. Ayon sa mga tagamasid, malaki ang posibilidad na ito'y maging isa sa pinakamalaking kaso ng katiwalian sa kasaysayan ng bansa. Nananatiling nakatutok ang sambayanan kung tuluyan ngang mahuhulog sa kamay ng hustisya ang Quadcom. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yan ang nangyari sa aking maghapon kahapon, Jen. Ayun, At bukas, meron na naman kaming pupuntahan. Biyernes. Oo. Kaya nga ako nandito ngayon. Alam mo naman, kayo ngayon, ayoko namang iniiwan ko kayo nang hindi tayo nakapagbibigay ng konting paalala o alaala sa ating mga, mga taga-subaybay. Kaya nga po, mula Lunes hanggang Biyernes, sabi, yan, kasi kayong dalawa, kung ano pinagsasabihin, iwanan tuloy kayo ni Kong Dante. Akala, iniwanan niyo kami, Kong. Ay, nako. Anyway, Kong, nasaan? Ito yung tatanong ko, Kong, di ba? Kasi pinag-usapan namin ito ni Jen nung isang araw. At ito pong senatorial survey ng Tangere. Dahil nung wala kayo, tinalakay namin ito at sinuri namin kung ano ba itong survey firm na ito ng Tangere. Ang napatunayan na ito naman pala talagang kasi iba minamaliit kung ano yung survey na ito ang isa pala sa nagko-commission nito nung mga nakaraan pa, Commission on Elections at iba't ibang mga corporate businesses na gusto nilang pag-aralan yung produkto nila. At ang pamamaraan nila ay sa pamamagitan ng mga gadgets, online survey. At mas marami pala sila dyan na respondent, 2,400. Ginamit sa stratified random sampling method. Dito po lumalabas, number 10 kayo. Merong ranking o percentage na 31.88%. Medyo malayo-layo kayo dun sa number 11 ko. Kay 11 and 12. Ayaw mag-comment dyan kasi kasali ako dyan bagay. Bagay. Pero kami na nag-comment ko nung wala. Kami na nag-comment na kakaiba ito. Di ba? Kasi nung mga nakaraan. Hindi pangkaraniwan ang pagtaas nyo kung Tangere ang pag-uusapan. Hindi kasi kung wala tayo rito, tayong tatlo lang. Opo. Talaga magko-comment ako dyan. Pero dahil nakasama yung pangalan ko dyan, hindi naman mabuting magko-comment ako. Sa bagay, mas maganda. Di ba? Bayaan nyo na lang po kami ang nag-comment. At doon ay tapos naman na-analyze nga rin po namin. Pero kung padidefine mo sa akin yung stratified random sampling, kaya kong gawin yun. Kaya lang, wag na. Ayoko na rin. Di ba? Kasama ako dyan. Yung stratified random sampling kasi, isa sa mabubuting paraan para yung pagkuha mo ng sample ay talagang mapili mo sa paraan na mas accurate po. Hindi lamang sa accurate, yung walang kinikili, yung very objective. Isa kasi sa, siyempre, inaasahan nung nagpa-survey, kung sino man yan,
na walang bahid na pag-aalinlangan yung magiging resulta. Opo. Ganun yung ibig sabihin ng stratified. Kasi merong random. Yung para lalo pang paigtingin yung pagiging random. Alam mo yung random? Yung kahit ano saan. lang ha? Opo. By Chance. By chance yun. Walang kinikilingan. In-stratify pa yun para lalong mapaigting yung pagiging objective. Oho. Yun lang masasabi ko dyan. Pero ayoko nang magsalita pa sapagkat nandyan ang pangalan ko. Ayun. Well, kasi marami na ako napansin ko nung nakaraan, yung huling, bago ito, huli, nandun pa kayo sa parang 12 eh. Pero ilang linggo lang ang nakalipas, 10. Kaya sabi ko, bago dumating ang eleksyon ko, baka lumaglag na yung 1 and 2 at kayo na po nando sa... Sariling analyze namin ni Nelson Pwede yun. mo humigop muna ako ng kape. Higop mo na kayong kape ko. Yun ang aming analysis naman. Bagamat kami ay hindi marunong sa mga figura. Hindi kasi noong araw din, Jen, mga nakakaraan, pag nabanggit yung Tangere survey, hindi ko rin naman pinapansin eh. Sabi ko, ang alam ko, SWS, tsaka Pulse Asia. Ngayon, yung Tangere, tiningnan ko kung ano nga ba ito, yung anong background. Mukhang hindi ho talaga matatawaran din naman pala. Ayan. Oo, kaya yun, nagbago ang pananaw ko dyan sa Tangere survey. Ayan. Anyway, Kong, tinatanong namin kasi kayo narinig nyo naman na kausap natin si Senator Francis Tolentino, meron din pala silang mga alituntunin sa Senado. Ukol doon sa ibinalita. Narinig kong tinatanong mo kanina yung pagkaka-screen ng mga inaprubahan ng COMELEC. Yan, opo, isa po yun. Kasi parang ang tingin ko nun, parang mahigit na 180 yung mga... 186 po. So 186. Pagkatapos, na-reduce yata sa 66. Yes. Opo, initial pa lang daw po yun, Kong. So initial. Kasi ang COMELEC kasi, meron siyang kapangyarihan, motu proprio, o kaya by way of a petition, na screenin yung mga tatakbong mga kandidato. Opo. Lalong-lalo na sa panig ng mga senador. Meron silang ginagamit na tuntunin kasi dyan na halimbawa, yung mga desisyon ng Korte Suprema sa mga nakaraan. Sabi ng Korte Suprema sa natatandaan ko, kailangan tayong magpakaingat, lalong-lalo na doon sa mga kandidatong pang-senador, pang-senado. Kasi yung Senate, sabi niya gano'n, ay training ground para sa magiging Pangulo ng Bansa. Sa mga katwid, maski ang Korte Suprema ay kinikilala niya na kailangan revisahing mabuti sa anumang paraan. Kasi nga, napakaluwag kasi nung pamantayan dyan, no? Opo. Marunong kang magbasa, marunong kang sumulat, at kasama na dyan yung pananatili mo sa bansa o hindi pananatili sa tamang panahon, ano? Wala kang mga kasong ipinataw sa'yo. Sa mga tid, marami talaga ang pwedeng tumakbo kung ang pag-uusapan yung mga requirements ngayon. Opo. Pero doon sa desisyon ng pagdidesisyon ng Korte Suprema, sinabi niya, pwede ngang maraming tatakbo, ngunit makakagawa tayo ng parang kung paano natin sila i-screenin. Kasi kanya training ground yan ng mga magiging leader ng bansa. So mula doon, ginagamit ng COMELEC yung kanyang kapangyarihan na nakasalig din sa Omnibus Election Code. Kaya ganon, yung unang birada pa lang, 66 na lang ata ang natira dyan. Opo, 66. Ito po yung pinakahuli. Pero sabi nila baka meron pa rin daw po. At saka yung mga hindi pa napabilang, natanggal, ay pwede pa rin daw pala mag-apila. May chance pa rin silang mapila. Alam mo, habang pinag-uusapan natin ito, naalala ko nung isang gabi kasi, I think 2 nights ago, ako ay naimbita sa Filipino Inventor Society. Okay. Na ginanap ang kanilang 81st founding anniversary. 81st, ha? Tagal na May edad na pala, no? Sabi ko, kasi nakita ko doon yung nandun yung ambassador ng Israel to the Philippines. Opo. Kakilala ko yun sapagkat pareho kaming na-stranded sa Bacolod Airport dahil nga Para dati, pauwi na kami, biglang pumutok yung kanlaon. Kaya nagkakilala kami. Kaya nagkita uli kami ron.
Sabi ko, ang tanda na pala ng society ninyo. Matanda pa kayo sa State of Israel. Oo nga. Totoo naman kasi sila, 76 years old pa lang ang founding ano, kayo 81. Oh. Nandun si Senador Joey Lina na siya pala yung gumawa nung Republic Act 5479 budget. Opo. Parang 1992 law eh. Ibig sabihin, 32 years old na rin. Itong batas na yon. Ganito yung ano eh, kaya ako naikwento. May kaugnayan dito sa pinag-uusapan natin kung paano i-screenin eh. Ganun po, oo. Siyempre, medyo patawa ka ng konti doon eh. Ako po, kinikilala ko po ako yung contribution ninyo, ng inyong grupo. Sapagkat nakita ko naman, kamukha po nung karaoke, kayo ata ang nag-imbento nun eh. Opo, Pilipino po. Pilipino yan. Bagamat naging issue po yan, Oo, tapos kayo yata yung naka-imbento nung merong laser acupuncture device. Meron din kayong unsinkable portable boat. Ano? Meron din kayong yung waste disposal at saka automated safety device. Ganyan. Ano? At meron pa kayong aircraft sealant na naimbento. Ibig ko sabihin, marami naman kayo talagang naiko-contribute kung pag-uusapan yung ikagaganda ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Pero mawalang galang na po sa inyo, palagay ko meron pong isang bagay na dapat sana'y na-invento na ninyo ng matagal ng panahon eh. Na ngayon po parang nakalimutan ninyo eh. Kailangan ngayon. Hindi nakatingin sa akin. Ang gusto ko po sabihin ako, sana maka-invento kayo ng makinarya na diyan po lahat dadaan ng mga kandidato. Pagdaan niya kapag ka red, hindi siya pwede. Disqualify. Puro green lang. Lalo na po ako sa pagkasenador. Isipin nyo kung ang COMELEC, pinagod pa nila eh. 186. Opo, ang gumamit sila ng maraming kaparaanan para ma-reduce sa 66. Pero yung 66 po palagay ko sa kanila mahaba pa rin eh. Marami pa rin po yun. Isip-isipin po ninyo kung gaano kahaba yung ating balota kapag ka in-approve lahat ito. Pero kapag yung makina na-invento nyo na, ang kauna-unahan po kung magre-renta niyan o bibili niya ng COMELEC. Padadaanin po kaming lahat doon. Ngayon, siyempre po pagka hindi siya karapat-dapat, kuros eh. Di ba? May X ka. O halimbawa po tatatlo na lang kaming natira. Kunwari, kasama ako doon. Hindi alam na po ninyo kung sino yung iboboto ninyo. Pumalakpak. Meron pa pong isa. Na pwede ba? Meron pa. Kasi po, nakita nyo naman po yung nangyari sa buhay ko. Inaway po ako, pati po yung kinakain kong hopya, kinuha pa po. Pwede ba kayong makagawa rin ng isang makinaryang napakaraming hopya? Ang magagawa para murang-mura at walang magagawa. Produce na maraming hopya, no? Palakpakan na naman. Diba? Ganyan lang eh. Nga naman. Kung pag-uwi ko, ako'y binigyan ng isang invention na gustong-gusto ni Ma'am Edna. Ano po yun? Ano yun? Basta tatapakan mo yun at ikaw papawisan eh. Parang apak-apak. Hindi ko na nakita, kinuha niya eh. Bibigyan ko na lang kay Nyan Kong. Di ba? Distributor din ako niyan. Yung apak na gaganda yung may mga vital points sa bahay. May mga invention sila talaga na katutulong talaga. Napang naman talaga. Di ba? Ay, nako. Well, anyway, Kong, hindi ko lang alam, doon sa... Pero parang hindi natin natuloy yung Quadcom. May hearing kayo na sa Kongreso, narinig ko yung parang blue counterpart ng Blue Ribbon Committee ng Senado, Kong. A good government ata, si Congressman Chua ang nagpipreside kanina. Ano ang kanilang iniimbestigahan din? Yung parang opisina ng Vice President? Mukhang nandun po at pinatawag yung ilang staff ng pangalawang Pangulo. Hindi ko na po, nakatulugan ko po, hindi ko alam kung ano na pag-usapan nila. So, ibig sabihin, nung ipaliwanag ko na nakagawa sila ng bagay na illegal, itunuloy pa rin nila. Ay, mukhang tuloy pa rin po kasi... Kasi yung sinasabi ko sa iyo, yung privilege speech na ginamit nila,
na materyales o material para Magkaroon ng tawagin investigation. ang Vice President at ayun, imbestigahan. Ang sabi ko, mali yung pagkakabigay nyo sa kanya ng permission na tumayo para mag-deliver ng privilege speech. Okay. At mali din naman na ni-repair nyo pa ako sa rules at yung rules ni-repair sa good government. Sa mga tuwid, hindi pala nila Mukhang pinakinggan. nabaliwala po yun, Kong. Yung punto Oo, yun nasa sa kanila na yun. Kung baliwalain nila, pati yung tuntunin namin. Oho. At least maliwanag na sa mulat-mula pa kahit na illegal gagamitin ninyo para sa ganun mapatawag nyo lamang ang Vice President. Oho. Bay, parang hindi naman po ata pumunta ang pangalawang Pangulo kanina, pero ang pumunta po ilang staff niya. Nakita ko doon si dating Yusek Michael Powa, si dating Yusek Mike Densing. Nandun din po kanina. Isa sa mga tinatanong po nila ukol doon sa mga pinagkakagasusan ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kong. At pagkatapos, kinwestiyon din natin yung idineklara nilang parang motu proprio yung isang manifestation na nanggaling sa isa sa aming kasama na noon ay nakaharap sa Appropriations Committee at binabalikan niya yung ilang issue sa Department of Education. Oho. Manifestasyon lamang yun dyan, ha? Ibig sabihin, hindi naman siya full privilege speech. Manifestation lang, pero tinanggap yun at ginamitan pa ng motu proprio. Ayun. So para sa akin, puro wala sa lugar lahat ang pasimula eh. Samantalang yung aking privilege speech, kagaya ng sinasabi ko noon, at mas malawak pa yung aspetong kinover ng aking privilege speech. Opo. Hindi man lang ni-repair sa committee din. So dito makikita mo yung, Oho. yung selective process. Kapag ka gusto nilang gawin, kahit na sa pamaling pamaraan, gagawin nila. Ayun. Pero kahit na tama, kung ayaw nilang gawin, Wala. walang magagawa talaga. Opo, talagang tutuloy nila kung gusto nila. Oo, Ayaw pero naman. kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa likod ng mga investigasyon na yan. Pero dun sa punto ko ng ano tawag doon? Parallel investigation. Kasi ito po ang maging box populi din natin. Kung meron pong investigation ng Quadcom, ng Kamara, at magpapatawag din halimbawa ang Senado, ano ang magiging senaryo nito, Kong? Halimbawa, may mga iniimbestigasyon doon sa part ng Senado at sa Kamara. Siyempre, may kanya-kanyang version ito, Kong. Buti paligsahan. Ganon? Sana man lang magtugma ang kanilang resulta. Di ba? O paano kung itim yung nakuha doon sa kabila? At sa kabila. Doon sa isa naman ay puti. Puti. So, sino paniniwalaan ngayon? Sasabihin siguro ng mamamayan. Oo nga, Sino no? paniniwalaan namin sa inyong dalawa? Pareho kayong kapulungan ng legislative branch. Opo. Di ba? Hindi ba dapat naming asahan magkapareho sana ang resulta ng inyong investigasyon? Di ba? Bakit po ito itim? Sa kabila ay puti. Oo. Yan ang sinasabi ko. Paano halimbawa kung ipatawag din ng Senado si Garma? Di ba? At lahat ng sinabi niya sa Kamara ay bigla niyang binaligtad din doon. Di anong mangyayari dito ngayon, Kong? Hindi, ang dapat sanang tingnan muna nila, wala man lang kasing nagre-raise ng issue eh. Ako ayaw ko na sumama doon dahil sinabi ko sa inyo, hanggat maaari, ayaw nilang pakinggan ang mga sinasabi ko eh. Opo. Baka mamaya awayin lang nila ako doon. Kaya tayo naman hindi tayo nakikipag-away. Kaya kung minsan ginagamit ko na lamang ang ating palatuntunan para sa ganun, maliwanagan ng ating mga kababayan. Opo. Halimbawa, yung affidavit ni... Anong pangalan ng babae? Si Ruina Garma. Pulis yata? Opo, retired colonel, dating PCSO chairman. O yung Colonel Garma. Opo. Hindi ba siya nagsumite ng affidavit? Na kung sana dinawit niya yung kanyang mga kasama sa kapulisan. At nagkwento siya ron na di umano ay pinatawag siya ng Pangulong dating Pangulong Duterte. May ipatawag at naghahanap yata siya ng pwedeng mautusan na gumawa ng isang task force Oo. na ganito at ganyan.
Pero yung affidavit kasi, Jen Nelson, by Sworn its affidavit. nature, Opo. yan ay nasa klasifikasyon ng extrajudicial confession eh. Diba? Ibig sabihin, labas sa korte. Sa korte. Okay. Yung judicial confession, nakaharap ka sa korte. Ito extrajudicial confession kasi labas ng Sa labas korte. ng korte. Oo. Ngayon, depende kung... Dapat siguro napagtatanong muna, kailan niya ba ginawa yun? Nung panahon bang siya nakakulong? Kasi alam ko nakakulong nung gawin Opo, yan. na-contempt na. Nasa kongreso po So siya. nakakontempt, tapos siya gumawa siya ng affidavit. Opo. Oo, meron bang nagtanong, ang laki yata ng ano, ang laki ng pagkakaiba nang ikaw ay nakakulong at ikaw ay hawak-hawak mo yung kalayaan, gagawa ka ng sarili mong pagpapahayag. Kung nakakulong ka, doon pa lamang sa atmosphere o kondisyon ng pagkakagawa mo niyan ay parang hindi na voluntary. Di ba? Kaya nga po pa niya ang gulhol niya ng iyak kong, di ba? Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa yun. Doon pa lamang sa lugar o sa kondisyon na kung kailan mo ginagawa ang iyong pagpapahayag sa pamamagitan ng written affidavit, maaari ka nang magduda sapagkat nakakulong yung tao eh. Di ba? Dapat sana pinalaya muna. Ayun. Pagkatapos, nakapag-isip-isip siya, sa kanya gagawin. Dito, maliwanag na yung duda kakapit sa kanya. Eh. Oo. Pagkatapos, sa mga abogado, ng mga nag-aaral sa batas, meron namang tinatawag na rules of court kasi Opo. na makakagawa ka lamang at pagtitibayin mo lahat ng mga sinabi mo sa iyong pagpapahayag kapag lahat na ngayon ay nasa iyong pansariling pagkakaalam, personal knowledge. Kasi kung yung iba doon na sinabi mo ay narinig mo lang o sinabi sa iyo ni ganito, oral man o sa magitan ng sulat, hearsay kasi yun eh. Ayun. Opo. Ang tawag doon eh, hearsay evidence. Ano mang klaseng pagdideklara ng isang tao ay binding lamang yon sa kanya. Ibig sabihin, nagpahayag siya sa pagitan ng affidavit, siya lamang nakatali doon sa kanyang pagpapahayag. Okay. Merong tinatawag na res inter alios acta. Ito yung rule. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maitali. Halimbawa, ikaw, Nelson, gumawa ka ng affidavit. Binanggit mo si Jenso Barjaga. Opo. Binanggit mo itong 3 cameramen dito. Opo. Hindi basta ganun ka-simple yun. Hindi mo magagamit yun kahit na ginamit mo yung pangalan, bininggit mo yung pangalan, sapagkat yun ang rule. Yun ang tuntunin. Res inter alios acta. Kailangan patibayin mo yan sa pagitan ng ibang mga independent evidence. Hindi lamang kung mo sinabi mong ganun. Kasi pag nagkaharap-harap kayo sa korte dyan, pag sinabi niyang, hindi ko sinabi sa iyo yan. Kasi ikaw ang claim mo eh. Sinabi. Hindi, dinignan din. Sinabi mo nga sa akin, kaya nga sinabi ko personal knowledge. Ang problema, pag tinanggi niya, nagsisinungaling ka. Pero, yung binanggit mo na pangalan, sangayon sa iyong affidavit, maaring yung kanyang pagsasalitang hindi totoo yan. Maring humina yun sapagkat meron kang bukod sa sinabi mong sinabi niya, meron ka pang independent evidence. At yung independent evidence na yun ang magiging arbiter kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Ganun pala. So dapat may corroborating statement pala yun, Kong. Hindi lamang statement, kung lahat ng bagay na pwedeng makapag-corroborate na sinabi mo, para sa ganun, yung personal na knowledge mo ay talagang Mapatibayan. mapapatibayan. Oo. Di ba? Kundi,
mananatiling hearsay evidence kahit na sabihin mo pa. Ayun. Ang mahirap kasi yung pagpapatibay ng Kanyang aligasyon. kanyang aligasyon payag. mo na lalo kinontra ka nun. Oo. Paano kung yung ginanggit ni Jen na mangyari? Na pagdating niya sa Senado, bigla siya mag 360 degrees. Nako. Na Nangyayari yun sa maraming pagkakataon. Alam mo, pwede niyang i-repudiate yun eh. Sasabihin niya, paano naman po, nakakulong po ako dun. Nako. Ang pagkakaalam ko, meron siyang anak na Yung babae po na medyo nasa estado ng ano eh. na kailangan ng kalinga talaga. Na Yes hindi po, yes pwedeng po. maiwanan yun sa mahabang panahon. Tinaman na nga po niya dun eh. Dahil nga po sa nape-pressure po ako, naawa ako sa anak ko, gusto ko pong lumabas. At ako po yung pinressure nila kanya na gawin ito. Pati po sila na nga po ang gumawa niyan eh. Halimbawa. Kasi tingnan mo, nakakulong ka. Okay, kung ako yung halimbawa, magtatanong sa kanya, ito po yung nakatype eh. Sino po nag-type nito? Oo nga, may typewriter. Di ba? Kayo po ba'y binigyan ng computer? Saan po ipinread? Doon po doon sa kulungan. Kasi po ako, alam ko po yung pasilidad dyan, walang computer dyan. Oo nga naman. So saan nyo po, kayo po ba yung mismong nag-type niyan? Sa cellphone ba yan? O merong nag-type po para sa inyo? Nag-print ba yan? Di ba? paano yung paraan ng pagkuha? Oo. Marunong po ba kayo mag-type? Hindi po ka. Sino nag-type para sa'yo? Kaya pala nung binasa niyo kanyang statement ko na may binanggit siya na parang pangalan ng isang organisasyon na parang siya mismo napigilan eh. Parang gusto sabi, bakit nasabi itong organisasyong ito parang hindi ko naman natabi parang ganito. Diretsuhin mo na. Meron siyang binanggit na isang pulis na nagngangalang Ed Leonardo. O yun na nga po. Tapos sinabi na miyembro ng INC. Yun na nga po. Siya mismo Doon lang nung nabigla siya eh. makikita mo illogical eh. Para bang yung pagkakasabi niya na naghahanap di umano Opo. ang dating Pangulong Duterte ng isang tao na Isang pulis ng kasapi ng ganitong kailangan kanya isang pulis. Opo. Kailangan nasa intelligence at kailangan miyembro ng INC. Ano naman ang kinalaman ng kanyang paniniwala halimbawa? Di ba? Parang walang logic eh. So, wala man lang nagtanong doon. Kung ako lang sana, kung hindi lang nila ko aawain. Opo. So, baka mamaya, kasi pagpunta ko ron, Nako. hindi lamang yun naman ang tatanungin ko eh. Siyempre po. Pati yung premises, pati yung pagkakatatag ng Quadcom, tatanungin ko na sila eh. Tatanungin ko na sila. Ipalabas na ninyo yung mga balangkas ng inyong mga panukalang batas na bago pa kayo nagpatawag ng Quadcom, nandyan na lahat yan. Hindi po pwede na nauna yung pagkakatatag ng Quadcom at saka nyo lang naisip na meron pala kayong gagawin panukalang batas. Objective. Baligtad po yun. Nako. Yung kariton, hindi niya pwedeng hilayin yung kalabaw. Tanda mo yan, Jen? Tama po. Ha? Baliktad. Sa pagkakaalam ko, yung paghuling pagkakacheck ko nito, yung kabayo ang umihila sa karitela. Opo. Hindi karitela. Ang humihila sa kabayo. Ang umihila sa kabayo ng paurong. Hindi ka... Kung pag-usapan muli natin yung Quadcom. Kasi marami ang nagtataka. Ito bang pagbuo, alimbawa, kasi may mga pinapatawag na hearing, ang Congress, madalas naman ay isang committee lang. Okay, may dalawa. Pero pagka quad na apat, kailan nangyayari na bumubuo ng apat na komite at pinagsasama sa isang pagdinig ko? Sa tagal ko na kasi sa mababang kapulungan, Nelson, pangkaraniwan joint committee hearing lang yan eh. Dalawa. Apo. Nangyayari lamang yan kung yung isang panukalang batas o kaya isang resolution ay kapwa ni-refer sa dalawang komite na merong sakop na pananagutan. Pagkaraniwan, halimbawa, yung public accounts at saka yung legislative franchises. Naalala mo yung ABS-CBN renewal of franchise application. Dalawang komite ang tumutok doon.